Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Gibbs Ignacio at shoutout kay Aurel Ludires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Damn it! Aoshi ay natigilan at nabulunan ng mahabang panahon. Tulad ng mga mortal na iyon, sinakal niya ang isang karaniwang pambansang sumpa. Minsan, ang Diyos ay Diyos, ngunit kung minsan, walang pagkakaiba sa pagitan ng tao at Diyos. What the fuck? Siya naniniwala na walang mas magugulat kaysa kay Lu Wuzhen bilang isang tunay na Diyos ng kaparehong henerasyon at posisyon kay Lu Wuzhen, hindi alam ni Aoshi ang kakayahan ni Lu Wuzhen. Ng mga bundok at ilog kahit na siya ay buhay, maaaring hindi niya ito mapakinabangan. Ang ganitong uri ng kapanganakan ay napaka-misteryoso, simple at bastos na paraan. Sa mukha, halatang walang laman ang kanyang puso kahit sa mukha ni Aoshi, si Lu Wuzhen ay hindi nagkaroon ng anumang kahinaan, bigla siyang lumunok ng isang subo ng tubig, at ang buong tao ay hindi maiwasang isipin ang mga salita ni Fuyan. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magsaya sa huli mong buhay. Sa umpisa pa lang, naramdaman na lang niya na ang mga malupit na salita na walang utak para sabihin ni Fuyan dahil sa galit niya bago siya mamatay. Hindi niya kailanman inilagay ang mga ito sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling namatay si Fuyan, naisip niya na wala siyang banta. Ngunit ngayon sa Aaron, bigla niyang naisip ang mga salita ni Fuyan, ngunit ito ay parang isang pinagmumultuhan na kaluluwa, na palaging nagmumulto sa kanya. Nais niyang umatras, ngunit imposible ang kasalukuyang sitwasyon, lalo na ang pagpalakpak ng tunog ng mahabang buhay na demonyo sa lupa ay tinatalo ang kanyang dignidad. Hindi siya maka-withdraw, hindi niya kayang iligtas ang mukha. Nakatitig sa Aaron na tulala, biglang nalaman ni Lu Wuzhen na ang pangupalakol sa kamay ni Aaron ay iba ang kulay at hugis. Dati, ang gintong higanteng palakol ay kumikinang, ngunit ngayon ang pangupalakol ay kasing tanda ng larangan ng digmaan. Kahit nasirain mo ang larawan ng ating bansa, ano? Sa tingin mo ba ay nanalo ka? Tingnan mo ang iyong palakol. Sinamantala ni Lu Wuzhen ang pagkakataong ito at malamig na nagbabala. 3,000 desdén ng isang ngiti, huwag sumagot, ang mahabang palakol sa kamay ay nakatutok kay Lu Wuzhen. Aaron, huwag mong subukang maging matapang. Sabi ko, sobrang pinahahalagahan kita. Kahit na-possessed ka, hindi kita papatayin, mahinang sabi ni Lu Wuzhen. Bahagyang ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang bibig, I'm sorry, hindi kita gustong patayin, ngunit mahahanap lang kita para matikman ang ginawa ng apo mo. Iniligtas mo ako. Bueno, pagkatapos mong mamatay, ipinapangako ko sa iyo na ibabalik ko ito sa mga inapo ng iyong pamilyang Lu sa hinaharap. Pagkababa ng boses, biglang tumama ang Aaron. Gamit ang isang malaking palakol, bukas na bukas ang pag-atake. Galit na umungal si Lu Wuzhen, gusto mo bang patayin ako? Aaron, aling sibuyas ka. Pagkatapos lamang niyang magalit, sasalakayin na sana ni Lu Wuzhen ang Aaron, ngunit bigla niyang naramdaman ang mapang-akit at kakaibang kapaligiran sa ilalim ng palakol ni Aaron. Ngunit sa sandaling ito, ang Aaron ay sumugod na, lumiko sa 800, 8 palakol, na humahantong sa kalangitan upang tumaga. Boom! Mayroon ding 8 dakilang kapangyarihan na may palakol. Overlord Armor. Boom! Sa sigaw ni Lu Wuzhen, si Shenmang ay lumabas sa kanyang katawan, at isang malaking Golden Shadow ang lumabas sa kanyang katawan. Ang Golden Shadow ay parang gintong general, may hawak na malaking espada at may dalang 8 malalaking palakol. Xuanwang Sword. Sa hitsura ng higanteng Diyos ng gininto ang katawan, ang mga taong may matalas na mata ay biglang nalaman na ang gintong espada sa mga kamay ng gininto ang katawan ng Diyos ay iba.
Ang haba ng espada ay 3 talampakan. Ang katawan ng espada ay ginto. Ang buong katawan ay transparent. Ang natitirang itim at dilaw ay nasa paligid ng katawan ng espada. Ano? Xuanwang Sword, hindi ba iyon ang pinakamahalagang espada sa alamat? Panipi. Ang banal na espada ni Xuanwang ay huwad na may Xuanwang Chi at ang gulugad ng Diyos. Maaari nitong bawasan ang libu-libong bagay at harangan ang lahat ng uri ng pag-atake. Ito ay isang napakalakas na pag-atake at pagtatanggol banal na kayamanan. Sa sandaling lumabas ang Xuanwang Sword, lahat ng uri ng pag-atake ay mawawala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon pa ring ganoong arma si Lu Wuzhen. Ang iron plate na sinaunang palakol ng Han ay nawalan ng gininto ang liwanag, at ang ulo nito ay puno ng mga lubak. Ngayon ay wala ng pagkakataong manalo laban sa Xuanwang Sword na ito. Sa oras na ito, hindi napigilan ng isang tao ang pag-ipit ng malamig na pawis para sa Aaron sa kalagitnaan ng hangin. Ngunit ang Aaron ay tumataas na ngayon. Kahit anong Xuanwang Sword ang mayroon ka, hindi naman mahina ang kapangyarihan ng palakol. Boom! 8 malalaking palakol, kapag papalapit ng direkta, pagsamahin ang 8 sa isa, ang isang palakol ay pumuputol. Ang katawan ng palakol at ang katawan ng espada ay agad na nagbigay ng malaking gintong liwanag. Aaron, sira ang palakol mong pango. Ano pa bang magagawa mo sa harapan ko? Si Lu Wuzhen ay nagbigay ng mabangis na ngiti. Nasira ba ang palakol ni Pango? Lu Wuzhen, mayroon kang masyadong maliit na karanasan. Aaron crack bibig ng isang ngiti. Bang! Ang gintong liwanag ay sumabog, kalahati ng langit, nagkaroon ng malaking bang streamer, patuloy na kumalat. Ito, anong nangyayari? Nagulat si Lu Wuzhen at tumingin kay Aaron. Tumayo si Han Sanchen at tumingin kay Lu Wuzhen. Nakangiting sabi niya, bago ko kayo nakilala ni Aoshi, natakot ako. Total, tunay kayong mga Diyos, kaya lagi akong may pagkasindek. At ikaw, gayunpaman, ay palaging minamaliit bilang isang mortal, o kahit isang pag-aaksaya. Ang paghamak ay palaging may kapalit, tulad ng hindi mo ako pinapansin. Panipi, kailan kita pinabayaan? Kung minamaliit kita, paano ko gumugol ng napakaraming lakas para iligtas ka? Hindi naintindihan ni Lu Wuzhen. Natitiyak niyang hindi niya kailanman itinuring na basura ang Aaron. Kahit minsan ay itinuring niya si Aaron bilang kanyang apo. Hanggat ang Aaron ay masunurin, hindi nag-iisip si Lu Wuzhen na gawin siyang number 2 figure sa tuktok ng asol na bundok sa hinaharap. Isang posisyon na katabi lamang ng kahalili ng pamilyang Ye, paano ito ang pagmumura sa kanya at hindi siya pansinin. Gayunpaman, ang biglaang pagkaakit at pag-atake ni Aaron kay Lu Ruoxin ay naging mas seryoso sa sitwasyon. Kailangan niyang makipaglaban kay Aoshi. Sa kasalukuyan, mas inaalala niya ang mukha at kapangyarihan. Mahirap para sa kanya na sumakay ng tigre, na nagpapakamatay sa kanya. Ngunit, hindi ito ang kanyang orihinal na intensyon. Sa makatuwid, para sa pahayag ni Aaron, si Lu Wuzhen ay mahirap unawain at medyo mali. Sa iyong mga mata, natatakot akong isa lang akong tao na magagamit. Kaya mo ako iniligtas. Gayunpaman, sa aking paningin, ang Aaron ay palaging mababa. Naglakas loob ka bang tanggihan iyon? Panipi-panipi. Kahit na ako naubusan ng mapa ng bansa mo, naisip mo pa rin na kahit basagin ko ito, uubusin ako ng marami, at pati palakol ay masisira, hindi ba? Sa iyong mga mata, ang mga tulad ko ay hindi makakalusot sa mapa ng mga bundok at ilog. Kahit lumusot sila, ito na ang hangganan, di ba? Sa mga salitang ito, Aaron disdains upang ngumiti, ngunit ang susunod na segundo ay biglang mabangis at galit, tila upang ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, umuungal at sinabi, ngunit naisip mo ba na ang pangopalakol ay hindi nasira, ngunit talagang nagising. Natulala si Lu Wuzhen. Gayunpaman, sa oras na ito, sa galit ni Aaron, ang liwanag ng dugo sa kanyang mga pulang mata na dugo ay kumikislap ng husto, at ang kanyang mga kamay ay nagpaputok din ng matinding puwersa. Boom! Sa buong kalangitan, libu-libong ulap ang umaalingaw-ngaw, at hindi mabilang na mga kidlat na direktang nagtipon sa palakol ng Aaron sa mga itim na ulap ay nabigla. Ang lahat sa eksenang iyon. Para dumating, nasira, sa pagdiin ng malaking palakol, si Lu Wuzhen, na may hawak na Xuanwang Sword sa ilalim ng palakol, ay biglang nahulog ng kalahating metro na may kabog, tuldok.
Ang Aaron ay nahulog sa dagat gamit ang palakol. Lumapag siya mula sa gitna ng hangin hanggang sa lupa. Panipi, nakakagulat ang karaniwang kaugalian. Sa paligid ng bumabagsak na luhushen, ang puwersa ng chi at hangin ay naglalabas ng mga putok ng spark. Kahit na kayang buksan ni luhushen, mahirap pa ring pigilan ang Aaron sa pagputol. Libu-libong kilometro ang layo mula sa himpapawid, humihinto ang Aaron na may parehong postura. Ngunit si luhushen ay hindi gumawa ng anumang mga pagbabago sa ilalim ng palakol. Ang Jinshan God at ang kanyang sariling katawan, na may hawak na Xuanwang Sword, ay wala pa ring kontrol at diretsong bumagsak sa lupa matapos humiwalay sa Aaron Pango na palakol. Boom! Umuulan ang alikabok at usok sa lupa, at ang gininto ang katawan ng Diyos ay mawawala rin sa alabok at usok. Sa matinding kaibahan sa sensasyong ito, ang katahimikan ng mga tao sa lupa, maging ang mga mata ni Aoshi ay nanlaki, at tumingin siya sa gilid ng landing kung saan nahulog ang Diyos. Panipi-panipi, panipi-panipi, ang puso ng lahat ay nabigla halos himatayan sa nakaraan. Hindi, kapanipaniwala, parang milagro, binaril ng Aaron si Aoshi, pagkatapos ay si luhushen. Ang pinakamalakas na doble sa mundo, pareho silang nagdusa ng husto sa labanan. Mula nang itatag ang mundo sa lahat ng direksyon, ang tatlong tunay na Diyos ay palaging pinaghihigpitan ang isa't isa. Walang tunay na Diyos ang naka-atred sa dalawang Diyos sa sarili niyang pagsisikap. Kung hindi, ang pagkakasunod-sunod ng tatlong tunay na Diyos ay matagal nang magulo. Paano ito naging hanggang ngayon? Sa makatuwid, maaari naming isipin ang shock na hatid ng Aaron. Manahimik, lahat ay masunurin na tumahimik, dahil nabigla sa hindi makapagsalita, dahil din sa ganoong eksena na nasa sabik sa boses. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay may iba't ibang mga saloobin, ngunit ang mga resulta ay nakakagulat na pare-pareho. Aaron, hawak ang Pangu Axe, bahagyang itinaas ang kanyang mga mata sa oras na ito. Sa ilalim ng kanyang mahabang dugong pilak na buhok, ang kanyang mga pulang mata ay galit pa rin, ngunit may kaunting pagwawalang bahala. Tinatanaw niya ang lahat ng may buhay, ngunit sila ay parang mga langgam. Maislan at nanginginig ang katawan ni Guyu. Hindi niya maiwasang magkaroon ng malaking refleksyon. Bahagyang ibinuka ni Luruaksan ang kanyang mga labi, at walang katahimikan gaya ng inaasahan. Ang buong tao ay ganap na natigilan. Pero halatang hindi siya matitigilan ng matagal, dahil nakatutok sa kanya ang Aaron. Luruaksan. Sa oras na ito, Aaron malamig na tunog at inumin. Ito ay makapangyarihan sa lahat ng direksyon. Bahagyang natigilan si Luruaksan, na sumasalamin na ang kanyang mga mata ay nanambalik ang kanilang pakiramdam, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Dapat mo ba o hindi? Sagot o hindi? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang Aaron ay may hawak na isang malaking palakol at itinuro si luhushen sa lupa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.